Good morning, Vietnam! Tama na! Hello. Don't worry about it. Oh my God! Tapos na ako nakapili yung size, so hindi cute din mo. Pero Pag ayaw ko yung hand palit tayo. Gamit naman yung kumo. Hey guys, good morning. This is Clark. Welcome to another travel vlog sa ating channel. If this is your first time watching my vlog, hello again. I am Clark. I post travel, adulting, living alone contents on TikTok and YouTube. And this time, we are back here in Vietnam. I'm super excited guys for this trip because last time I went here is meron lang kaming layover with my sister and niece. So if di nyo pa napanood yun, panoorin nyo para at least may idea lang din kayo. But yeah, this time we will be here for the next 4 to 5 days. Super happy because ngayon magagawa na namin yung mga pinaplan na mga shopping center and food na bagay hindi namin na-try before because before meron lang kaming layover. Ayun lang, I hope ma-enjoy nyo tong vlog na ito. And yeah, don't forget to like, comment, and subscribe. And yeah, enjoy watching guys. By the way guys, first agenda for this trip, nandito tayo ngayon sa Little Hanoi. So of course, we need to try their egg coffee. So by the way guys, for this trip is kasama ko yung aking friend na aking ka-work si Lance. Shy type. Pero ayan, egg coffee tayo. Ang agenda din namin for today is magpapagawa kami ng suit. So magpapagawa kami ng suit sa Benton Market. Then we will try other cafe. Let's see. Actually, very chill lang ang magiging trip and travel na ito. Just really want to immerse ourselves sa local scene. Local scene, ganyan. Anyway, pero yup, let's see na lang kung masusunod din namin yung mga lista at saka mga sinave namin na pupuntahan dito sa Vietnam. Ano lang, tapos ano? Paano siyang ano? We order a lot. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Benton Market. So magpapakustom kami ng suit. So set na yan and medyo mabilis na lang gagawin yan. 1 day or 2 days lang ganyan tapos na siya. So meron silang papahiram sa inyo na iPad which is dun yung makikita yung mga sample ng mga cut nila ganyan and all. And actually guys, kung pupunta kayo dito sa Vietnam or dito sa Ho Chi Minh, you should consider na magpagawa ng suit kasi medyo mas mura sila compared to Philippines. And also maganda rin yung quality. So nakita ko rin yung mga suit na mga ka-work ko na galing na rin dito sa Vietnam. So nakapili na tayo ng cut, so tela naman yung pipiliin natin. Tapos na ako nakapili ng mga cut and color for our suit. Nakikipagpuksaan pa si Lance. But yeah guys, sobrang daming actually na pwede nyo i-check. So dito lang kami nagpagawa kasi dyan na nagpagawa before yung mga ka-work ko. And medyo mura lang dito talaga. And maganda naman talaga yung mga tela and mga color options nila. Pupuntahan na namin yung Bep Me Inn. So, dun kami magla-lunch for local food. Actually guys, walking distance lang siya sa Benton Market. Dito siya banda eh. Nahanap lang namin kung saan siya. But, nearby lang. Oh, dun din yung dating new playground. New pero dati. So, magla-lunch muna kami since medyo hiningal din talaga na magpa-custom ng suit. Ano ba po? 25 p.m. And we're here now at Let Me In sa mga Michelin na restaurant dito sa Ho Chi Minh. So, syempre, ito yung first full meal. So, of course, we really want to try local food. So, medyo maraming tao. Like guys, sobrang puno. Inas pa kami kung meron kaming reservation. Buti na lang, merong available na seat. So, let's order, guys. Ano kaya yung ano-ano nila? This one order, Vietnamese mushroom pancake. That's all and I think. Bagay oh. Grabe naman ang
Guys, makikita nyo dyan yung Michelin na recognition nila. Ayan. So, meron pa silang photo. Ang cute. Tapos, ayun, nakikita nyo 2024, 2023, and 2025. So, very local yung vibe nila dito. And at the same time, mura lang din kahit pa paano. So, I think parang mga 200 plus lang yung parang faucet na nila, which is around 500-ish na dito. Good for two. And at the same time, nag-order lang kami ng pancake, mushroom pancake, para at least meron din kaming fried na in-order. So, syempre, as much as we want to eat a lot here, try to control pa rin. Ayaw rin naman namin ng takaw tingin, tapos di namin maubos. Still checking kung ano ba yung mga gusto namin kinakain dito sa Ho Chi Minh. Super nice. Actually guys, nakita lang din namin to sa mga vlog na pinapanood namin the past days or weeks. Either sa vlog ni David Gison, and since marami siya mga Ho Chi Minh or Vietnam vlogs, and at the same time, nanggaling din kami sa Little Hanoi kanina. Panood ko naman yan sa vlog ni Janica. First thing in the morning, yung talaga pinupuntahan nila yung Little Hanoi para lang mag-egg coffee, which is I think tama din to start your day with coffee lang. So inintay lang namin yung aming order. Then pakita ko na lang yung order namin mamaya. Baby, touch it. When she throw it, I'ma swallow that bitch down. When you look up, let me see it. Baby, yeah, look. Ano mo? Ito po, magkano po? Hey guys, we just got our first purchase dito sa Vietnam. Mukhang sketchy yung parang daanan. So naglalakad lang kami dito para mag-check pa ng mga ilan sa mga local store. Streetwear. Hello. Pupunta kami ngayon sa new playground. Isa din yan ng mga sikat na shopping center dito sa Ho Chi Minh. So, kanina nakapaglibot-libot na rin kami, nakapag-check na kami ng iilan ng mga malalapit dito na shopping center. So, kung nakita nyo yung kanina yung sa leader, so kanina nakabili din tayo ng top. So, at least kahit pa paano may nabili na rin tayo here. Pero yun, papunta kami ngayon sa new playground after namin nag-siesta. Nag-siesta kami for siguro mga half an hour. Naligo and nag-refresh din. And nagpalit din kami ng suot kasi kanina rin pa kami naglalakad. Though, actually, in fairness naman, dito sa Ho Chi Minh at this time, hindi masyadong mainit. Actually, hindi siya talaga mainit. Medyo presko naman. May araw pa rin, pero hindi siya yung lagkit or yung kumbaga malapot na feeling. So, ayan, medyo nakapagpahinga na kami. Medyo nagugutom pa kami ng slide. Kasi siguro ang dami naming nilakad din. Pero ayan, pupunta ko na kami ng new playground. And gusto ko rin i-check doon yung shoes naman. Plan ko din na bumili ng shoes. Anyway guys, kanina din nung pabalik kami ng hotel, nag-grab na lang din kami. Appreciate ko naman na yung grab dito is very mura lang. Very affordable. So, parang kanina yung biyahe namin. Actually guys, yung new playground, medyo malapit lang din naman siya dito. Pero syempre, since kakaligo lang din namin and medyo nakaayos kami, ayaw lang din namin na medyo papawisan. Pero dito lang din kami sa area na to naglakad kanina. I think very walkable and magkakalapit lang din yung mga usual na pinupuntahan nila dito sa Ho Chi Minh. So, ito na rin kasi yung oras na medyo peak hours. So, marami na rin kayo makikita dyan sa daan ng mga motor, ganyan. Yung mga uso dito sa Vietnam na halos motor na ang bibilis. Ang hirap tumawid. Kaya I think ideal din talaga na mag-book na lang ng Grab kung medyo malayo. So ayun, update na lang namin kayo kung nandun na kami. Bye-bye! Guys, we're now here sa new playground. So, dito na yung bago nilang location. So, before is malapit sila dun sa labas lang din ng mall. This time, nasa loob na sila ng mall. And if napanood nyo din yung vlog ko previously, meron din ako nabili dito sa Streetwear Easy at saka dun sa Hades. So, titingin ulit tayo kung meron tayong magustuhan ngayon. Actually, guys, yung nabili ko before is ito siya. To be honest, hindi ko masyadong gusto yung cut ng kanyang sleeves. So, hindi ko siya masyadong nasusuot. So, we will be more careful na hindi tayo masyadong mag-i-impulse buy. Pero actually, guys, ito yung mismong binili ko dito, itong set na to, yung pants niya, yung jacket, super worth it, below 2,000 lang per piece. Check ko kung meron ako makikita ng ibang color. Guys, this is 700 VNT. Ganda oh. This is the situation right now. Ganda niya kasi meron siyang
stitching dito na visible. And sakto lang yung fit niya. Okay, let's get this. Guys, ang cute din nito. Ang ganda din niya. Pero I think kaya ko siyang bilhin sa Philippines. But this one, bibiling ko siya here. Oh my God! Hello. Hello. Miss you. Hello. Kung black, Parang mas bagay mo siya. Gabi na. tingin ka sa likod. Oo nga. Pag tamalikod kasi ako, ganda ang food. Sarap niya. Oh my God! Ang ganda din ng shirt na to. Minimal lang siya, tapos may nakasulat na Dream Maker sa likod. But no, we're not buying this one. Kasi parang awkward yung sa crew neck niya. Hey guys, it's already 7 p.m. and we're here sa Book Street. Super kalmado, super chill lang dito. So if you're into books, pwede nyo rin ito i-visit. So enjoy nyo yung paglalakad nyo dito kasi super kalmado. And ramdam na ramdam yung Christmas like look. Like look, tingnan nyo yung church nila. Balot talaga ng Christmas. I'm not buying this one, pero medyo kina-consider ko yung isa. Kasi babalikan kita. This is. Ay, sorry. Don't worry about it. Oh my God! Don't worry about it. See the tennis that I'm playing. Grabe! 8:15 p.m. and nandito kami ngayon sa Rotten Cafe. Dito sa Roomish Boutique. Happy naman kami sa purchase namin. So yun, I think this is the last drink na rin namin for the day. I think hindi na tayo mag-dinner, no? Sobrang low. Super. Why? Actually, dito sa Vietnam, no, mapapansin, maganda manamitin. Or siguro, tourist din kaya sila. Kaya ang gaganda ng mga outfit nila. Pero yun, face value-wise, outfit-wise, yung mga nakakasalubong namin dito, ang gaganda rin talaga ng mga suot nila. Pero grabe guys, one day pa lang kami dito. Parang feel ko, ang dami na namin napuntahan at binili. So we will Oh, my family. Oh my God. Wait. we will be here until the next 3 to 4 more days. And actually tomorrow guys, yun yung aming kumbaga city tour or kumbaga nag-avail kami sa Kluk, no, ng mga iilan na activities para at least kahit papaano naman, no, medyo magkaroon din tayo ng experience na related to cultural, ganyan. So tomorrow is itatry natin yung parang tunnel na famous nila dito. And also, nag-book din kami ng bus tour, tama ba yun? Night na rounds lang dito sa Ho Chi Minh para at least may experience namin na sasakay. Ayun, ako apparently ang sakit ng likod ko. Parang sa rentahe, parang deserve massage bago matulog. Foot massage na nego. Pero yung back, grabe naman yung pagka-trentahin. First day pa lang massage. Nang araw pa lang massage agad. First day pa lang massage na ang need ng mga ano, Trend tayo. trentahin. Hala, ita-trenta na. Turning 29 next month, guys. By the time na panonoorin nyo to, guys, i-upload ko kasi to ng birthday week ko. Oo, kasi ang daming mga naka-line up na mga week in my life na vlogmas. Vlogmas, kala mo talaga. Ako mismo mag-edit ng vlog na ito. Kasi syempre, special ang trip na ito. Very happy. Actually, so far, day 1, okay naman. Assessment trip natin. Okay pa naman. Okay naman. Hindi pa naman nag-aaway. Best time din talaga mag-Ho Chi Minh ng ganitong season. Yeah, I think also December. Kasi siguro, I think all parts naman medyo malapit lang naman to sa Philippines. So December to January, ganyan, is medyo malamig pa. Comfortable na mag-travel dito. Compare din dun sa last time na kung napanood nyo nga yung Vietnam layover namin, which is August yun, August. Maulan. So I think rainy season din naman sa Philippines during that time, June, July, August. And medyo mainit din. May mainit tapos maulan. So super hassle. But all throughout the day, hindi man umulan ngayon. And yung init is bearable. Very important pa rin
natin na bumabalik pa rin ng hotel, hindi mo pa rin maiwasan na papawisan kayo. And at the same time, syempre, mas maganda rin na nakakapagpalit ka ng damit, di ba? Alam naman natin yan, kailangan. Nasusulit natin, nakakapag-OOTD din tayo pag nagtatravel. Pangan nyo din, meron din kaming ginagawa na trend na reel. So, hindi namin alam kung mapaninindigan namin. Nakadalawang outfit na. So, lahat ng outfit namin, meron kaming gagawin na transition trend. So, panoorin nyo yun. Siguro mga around 8:30 to 8:35, magbubook na rin kami. Tapos siguro, titingin lang kami kung merong local food or small na snack or siguro kahit yung mga sa streets. Ganyan, para may experience lang. Pero more likely, light lang talaga yung kakainin namin for the day dahil we want to sleep early dahil kumbaga medyo maaga din tomorrow. So, it's another full day and we all have the time naman here. Hindi naman kami super in rush. Iilan lang talaga yung mga binok namin na itinerary. So, more likely, very chill lang talaga yung magiging travel namin dito sa Vietnam. Yun lang, update na lang. Bye-bye. So when we arrive there, Vietnamese Army and the US go. When you get and well, of course, and this one picture or one. Good meaning for president. She can have a tattoo field. Only two hand benching. And now, the next shell is only color. Can have a tattoo field because they are not in my. And now, the last step, please. 9:46 a.m. and now we're on day 2 dito sa Vietnam. And actually today, guys, we decided to book a half-day tour. So we are on our way to Cu Chi Tunnel. Pero actually, guys, nandito lang kami sa parang bus stop. Medyo maaga kami nagising, so para may idea lang din kayo, pinikap kami doon sa pick-up point ng mga around 7:30. Tapos bumiyahe kami, so ngayon is around almost 10 na. So mga 2 hours din yung biyahe. Pero actually, di mo naman mapapansin, para mabilis lang naman yun. So binok namin itong activity via Klook. So mura lang din yan, less than 1,000 pesos. Para at least, di ba, ma-experience din natin ito. Since first time ko rin actually na mag-travel dito sa Vietnam ng mga ilang araw. So ayun, hopefully, na ganun kainit. Kasi doon sa mismong city naman, hindi ganun kainit. But currently, right now, medyo mas ramdam yung init ngayon na nasa labas kami. So, ayun, update na lang sa activity and hopefully ma-enjoy naman natin itong update tour natin. Tuna hay. So, Sa dulo. hindi ka marunong. Buto na yung sa'yo. Kasi yun sa Okay na siya. parang yung sa David Gizon yung binili niya namin. Pinili mo kasi tagilid yung kwelyo. Parang yung basa sa mesa. Tagilid yung kwelyo, so dapat pang She throw everything to the river to just about 40, 50 years old only. The tiger, iconic symbol of the wild, and an apex predator that we fear and admire. Pogi. Ay, sorry. POV, sanay ka na. Basta. Tama na, tigil din oh. Over naman sa app. Nagpuputukan na sila dito. Merong shooting activity dito. May option kung gusto mo mag-pay ng extra. Tama na. Anyway guys, meron kami 20 minutes break at napili namin na nag-ice cream, melon na for the win. Guys, gusto ko lang naman ng Vietnamese coffee. Oh my God, ang lalim. Guys, ano to? Wait lang, left na ba? Oh my God. 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 Mga decisions natin mo sa buhay. Kaya na nakalabas na tayo sa outside world. Sabi na yung bahay ni Kuya. We are back dito sa District 1. So, bigyan ko lang kayo ng quick update. So, nandito kami ngayon sa Kong Cafe. Or Kong Cafe. Isa sa mga coffee shop din na pinuntahan ni na David Gizon sa vlog nila sa Vietnam. But, yeah, kakatapos lang ng aming day tour. So, nagbook nga kami sa Klook nung tunnel. So, from 7:30 to 2:30 or around almost 3. So, bumaba na rin kami dyan sa Bentan Market. Tapos, naglakad-lakad, nag-take ng photos. So, kaninang umaga, nag-coffee naman na kami. Pero, kumbaga, ito talaga yung first na cafe namin for the
day. So we decided na before kami pumunta ng hotel pabalik is magka-cafe muna kami para at least makapag-picture-picture din tayo sa fit natin na ito. Kasi parang I think wala kami rin masyadong photo dun sa binook namin kanina kasi medyo puno-puno yun. Parang hindi masyadong vibe. Wow. Feeling coffee muna, chill. I think medyo slow hours kasi syempre kanina pa kami naglalakad-lakad din. So ito din yung time na medyo chill lang. Pero yun, super ganda ng cafe dito guys. Especially pag nasa labas kayo. Medyo nagpapalamig lang kami kasi dito sa loob may aircon. Pero mamaya check namin kung kaya namin na mag-cafe or mag-coffee sa labas. Ang ganda ng vibe dito. Kung makikita nyo yung upuan niya is parang yung mga tela or upuan sa mga lumang bahay, mga family house, ganyan. And yun, mga kahoy, ganyan, color green yung mga accent na pintura, ganyan. Tignan nyo yung interior, super nice. Parang naka-uniform talaga sila na parang green. And same pa sila na mga cup. Anyway guys, nandito na yung order namin. Nakalimutan nga namin i-video. Pero yun, umorder kami ng salted cream. Tama ba? Actually, coconut din yan. Coconut. Coconut pero may kumbaga salted cream. Tapos naman yung coconut milk talaga yung ginamit niya. Kasama talaga yung coconut niya. So yung coffee nila dito, hindi siya malabnaw. Hindi rin siya yung super lapad. Malasa din ito. So I think medyo mas ideal ito na i-try dito. Kasi kumbaga hindi rin siya yung usual na mga lasa na natitikman mo sa Philippines. Guys, pakita ko sa inyo. Ang ganda ng suot nila. Kaya ayaw mag-zoom. Divine. Hamo. Ang ganda ng suot. Actually, nakita ko yung designer ng Hamo nung umattend ako ng Spotify event. Actually, na-vlog ko din yon pero hindi ako nakapag-hi sa kanya. Small interaction, like parang tumango lang ako para at least alam niya lang na kilala ko din siya. Anyway, it's already 4:29 PM. Balik kami ng hotel para at least makapag-freshen up and makapag-rest lang din ng kaunti. Then, mamaya, last activity for the day. Pupunta naman tayo sa Fit Something. Yun yung isa sa mga sikat na brand ng mga sapatos na nakikita rin namin sa TikTok and Instagram. So, agenda talaga namin na makabili ng either shoes or sandals. Also, maghahanap rin kami ng local place where we can eat din ulit ng local food. More likely, very chill lang din. We just take our time dito, deep briefing sa mga ganap namin for the day since nag-city tour din kami. And yeah, while watching lang din. So, ayun, update na lang later. Bye-bye! Hindi ko pa masyado napakita sa inyo pero dito banda yung hotel namin. Ito yung labas ng hotel. So ito lang yung hotel namin. Super lively ng area namin. Especially pag gabi guys. Sobrang ganda ng mga ilaw. Anyway guys, balik na kami hotel. Yan ang room. Guys, yung ganda ng room natin. Nakapag-room tour. Ang gulo agad. Baka naman nahulog. Hindi, sa baba. Nasa baba. Parang hindi siya maganda sa... Hey guys, we're currently here at Fit Something. So if naghahanap kayo ng mga tabi shoes or mga Haruta shoes, ayan, dito yan available. Guys, look, ang ganda rin nito. Like, color green siya and tiny. Ayun, ang ganda niya. Originally, ito talaga dapat yung gusto ko. But isa na lang yung size niya. So, hindi ko na siya nabili. So, tabi din siya. Tapos may ganito siyang accent or parang design. And yun, medyo shiny yung kanyang texture. But the one I bought is hindi siya shiny. Tapos wala siyang ganitong accent. So, ayun siya. Ito na yung nabili natin. Cute guys. Meron din silang pa-card ganyan. Fit Something. Yung IG nila, FSTH. Also, cute din ito, pero parang hindi ko siya kayang dalhin. Ang ganda niya, pero parang hindi siya for me. We are going here. Guys, it's our second day here in Ho Chi Minh and ngayon lang kami ulit nakadaan dito sa cafe apartment. Yan na yung famous na spot dito sa Ho Chi Minh. So last vlog ko naman is dumaan na kami dito. Maganda pa rin na, especially pag evening. Panoorin nyo, gumawa kami na parang reel or TikTok dito. So para at least medyo fun. Ang ganda nyo. So good.
good. It's already 10:53 p.m. and ngayon pala kami magle-late dinner, super late dinner because currently is around pa 12 na sa Philippines. Guys, we decided to eat local food na lang. Actually guys, no, tapat lang din to ng aming hotel. Pakita ko lang yung order namin guys. So meron yung braised na shrimp. Ayan siya, mainit siya. Also, umorder kami nung same nung dinner namin last time. Fried noodles with egg. So medyo light. Hindi pa rin siya light. Heavy pa rin siya guys. In-order namin braised na shrimp. Noodles with fried egg. Let's eat. Good meal. Order ka ng drink. Guys, dumating din yung order natin na mango shake. Mango smoothie. Only 40,000 VND. Also, flex ko lang ang aking nails, guys. Panoorin nyo yung previous vlog ko para malaman nyo kung saan ako nagpa-nails sa Maluyong. But shoutout, nahanap ko lang din sa TikTok. Malapit lang yan sa condo ko. Ayan siya. Oh my God, tikman natin. Oo nga, para siyang Indian mango. Indian mango siya na green, hindi siya yellow. Ang ganda dito. Mango pa rin ang Pinas. Kasi yung sa mango natin sa Philippines, di ba matamis? Pero hindi naman clean name ng Vietnam na matamis yung ano nila. Harap, deserve din itong good food na ito. Like, hindi pa lang namin guys, pero ang dami na namin ginagawa. To be honest, iniisip na namin kung ano pa kaya ang gagawin namin tomorrow. At someone na wala naman kaming itinerary talaga. Or actually, may itinerary kami, pero kumbaga, naisip na habang naglalakad, parang kaya naman na natin puntahan to. Besides, dadaanan lang. Parang kanina, sponty lang yung mga iba namin pinuntahan. Pero we made it on time naman. Bili pa kami ng bagong shoes. Muntikan na akong bumili ng dalawang... Sana makuha ko to, diba? Muntikan na ako makabili ng dalawang shoes. But yeah, tignan natin kung babalik tayo. Ganda ng mga nabili namin. Tignan nyo yung plate namin. Simot. Ang sarap nung shrimp. I think medyo late na rin. Ang haba ng araw namin ngayon. Like, nagising kami ng mga around 5:30 to 6 kasi maaga yung call time namin for the city tour. So more likely, baka babalik na kami ng hotel and magre-rest. But I think since kanina pa talaga nagfo-full memory, not if yung aking camera. Might as well, dito ko na rin i-end yung first part ng ating vlog. But yeah, I hope na enjoy nyo itong first part ng ating Vietnam vlog. Marami pa rin naman kami na mga pupuntahan at itatry for the next coming days. But yeah, I hope na enjoy nyo itong vlog na ito. And yeah, don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on the next. Bye-bye. Ay, nakalina din.